Sample problem on reverse curve. So basahin lang natin yung sample problem natin. So two tangents converge at an angle of 30 degrees. The second tangent is 120 meters from PC and is due east. The bearing of the common tangent is south, 50 degrees east. And then pinapahanap sa atin dito is the length of the common radius. So dalawang bagay siguro yung dapat natin mapansin dito, no? So meron tayong dalawang tangents na converging at an angle of 30 degrees. Tapos meron din dito sinasabi na may common radius. So ibig sabihin, this one is a sample problem actually of reverse curve na merong converging tangents and equal radii. So equal yung radius 1 natin tsaka yung radius 2. So kaya dito sa figure natin puro r lang yung nakalagay dito, no? Walang r1 tsaka walang r2. So yun, dito sa figure natin yung second tangent, which is this one, is directed east kasi nga due east yung nakalagay, no? Saan ba yun? Yun, due east. Tapos yun, 120 meters apart siya, or yung distance na from point of the curvature or yung point ng PC natin. Okay, so yun, pinapahanap sa atin is yung length ng radius. And then nandito na, nakalagay na din dito yung bearing ng common tangent. So ito yung common tangent natin, yung sa gitna, no? And then ito yung bearing niya south, 50 degrees east. So siguro ang una natin kunin dito is yung value ng mga angles natin, I1 and I2. So i-analyze natin yung figure, no? So if this is 50 degrees yung angle na yan, tapos 90 degrees to, therefore this one is 40 degrees, which is just equivalent to I2. So ito yung I2 natin, no? Kasi equal lang yan dun. So therefore I2 is just equivalent to 40 degrees. Para makuha natin yung I1, guguhit lang tayo ng line dito, no? So para lang makagawa tayo ng analysis natin sa mga angles. So if this is 90 degrees, therefore yung angle na to is actually just 60 degrees, no? 60 kasi ito 30 na to. So 60 yan kasi 90 yan nandito sa kabila, okay? Pero alam natin na this one is actually just equivalent to 50 degrees, no? 50 nito. Kasi kung meron kang line na ganyan, tapos may ganun, tapos line ulit. If this is alpha, so alpha din yan, automatic, no? So property yan ng mga lines. So equal lang yung, kasi same line lang to, no? Ito, tsaka ito. So 50 lang din yan. So ibig sabihin, if this is 60, tapos 50 yung isang angle, so therefore, this one is actually 10 degrees, which is just equivalent to I1. So I1 is just 10 degrees. Ngayon makikita natin, yung converging or yung angle of convergence ng dalawang tangent is 30 degrees. Tapos meron kang I2 and I1 is 10 degrees. Actually, pwede mo lang gawin yan na yung angle of convergence is equal to I2 minus I1. So meron tayong 30 degrees, which is equivalent to 40 degrees minus 10. So ganun lang, no? Yung relationship ng angle of convergence, tapos second central angle, tapos meron tayong first na central angle. Pero yun, hindi ko masyadong nire-recommend yung pag-memorize ng mga ganito. So, mas okay pa rin na dito natin i-analyze sa figure, no? Kasi, kunwari, magkakamali-mali, tapos magkakabalik-baliktad yung mga arrangement ng mga variables natin. Pero, ganun lang din, no? Ganun na din naman yung makukuha kapag tama yung analysis natin. So, ngayon, meron na tayong I1 tsaka I2, no? Yun, susolve na natin si R. Paano ba natin isusolve si R? Gagawin natin dito is hahatiin natin yung, hahatiin natin yung curve natin dito sa gitna, no, sa PRC. Tapos gagawa tayo ng relationship between radius dito sa kabila at yung radius dito sa kabila. Okay, so ngayon meron na tayong hati, tapos gagawa tayo ng line dito, no? Tapos papangalanan natin this one is B, tapos this one naman is A, or equivalent lang, yung distance dito is actually B, tapos ito naman si A. So, hanapin muna natin si A. Paano ba natin mahanap si A? Gagawa tayo ng dalawang triangles dito, no? So, yun, delete na lang muna natin yung nilagay natin dito na para mas malinis. Ngayon, gagawa tayo ng dalawang triangles. Gawin na natin green or red na lang siguro, no? Para mas klaro. Yan, tapos ito, no? Yan. Tapos, papangalanan natin yung Y1. Tapos, dito naman sa kabila, gagawa din tayo ng isa pang triangle, which is eto, no? Tapos eto, papangalanan naman natin tong Y2. Okay? So based dito sa nagawa natin ng mga figures, yung Y2, which is this one, papunta dito sa center natin, minus the Y1 is actually just the value of A. So meron na tayong equation that A is just equivalent to Y2 minus Y1. Ngayon hanapin natin kung ano yung
values ng y2 tsaka si y1. Dito sa first na triangle natin, ito yung length na to is actually just the radius, no? Yung length na yan is just the radius, tapos yung y1 is just cosine or sine, depende sa angle na gagamitin natin. So pinakamadaling angle na magagamit natin dito is ito. So this one is just actually equal to 40 degrees. Alam nyo bakit? Kasi 50 to, di ba? So therefore 50 din yan. Kasi equal lang yung angle na to tsaka angle na to. Pero alam natin the tangent and radius is 90 degrees. So therefore kung 50 to, ibig sabihin 40 to, no? So 40. So therefore meron na tayong equation for y1 that ito ay adjacent ng angle na yan. So therefore y1 is just r cosine of 40 degrees. So meron na tayong y1. Ngayon naman dito sa kabila sa y2, ito naman yung gagamitin natin na triangle, no? So knowing that this one is actually just the radius. Tapos ito naman, yung angle na yan is actually 30 degrees. Kasi 90 to, no? 90. Tapos alam natin that this one is 50 degrees kung 40 yung nandito, no? And then this one is 10. So 50 plus 10, that's 60. So 30 na lang yung natira para maging 90 na lahat. So y2 is cosine kasi adjacent siya sa 30. Tapos meron tayong hypotenuse na radius. Therefore y2 is just r cosine of 30 degrees. And then mapapansin nyo din na yung angle of convergence na 30 is automatic lang na equal siya dito sa angle na to, no? So yun yung mga properties na dapat yung ma-take note. Okay? So meron na tayong equation ngayon for A, which is just equivalent to y2 minus y1. So r cosine of 30 degrees minus r cosine of 40 degrees. Dito naman tayo sa pag-compute ng distance b, no, or yung length na b, which is this one, no? So gagawin lang natin ng line yan. Ito yung b na sinasabi dito, no, sa drawing natin. So ang gagamitin natin dito is just ito yung figure ng second curve. So pag gagawin natin ng line yung nandito, ito ay radius, no. So similarly radius din yung nasa kabila. Yan, kasi dalawang radius yan ng isang curve. So meron tayong magagawang triangle dito, no. So ito, no, pwede natin gawing triangle yan. Tapos papangalanan natin yung distance na yan, which is just equivalent to, sulat lang natin na maayos, no, y3. So yung relationship ng BR tsaka y3 is just pwede natin sabihin na yung r minus y3 is actually just b. Tapos yung y3 naman, since adjacent siya ng 40 degrees, yung right triangle natin is ito. So pwede natin sabihin na at y3 is just equivalent to r cosine of 40 degrees. So therefore, meron tayong equation na b is just equivalent to r minus r cosine of 40 degrees. Yun. So meron na tayong equation 2, no? Yung kanina is just equation 1 yung kanina, no? So this one is equation 1. Tapos yung equation 3 natin, of course, hindi lang natin naisulat to, pero ito na yung implied kanina sa problem natin that a plus b, o yung pagkakasimula lang natin is just 120 meters. Ito yan, no? Yung a dito tsaka yung b is just equivalent to the distance of the second tangent from PC. So ito yung equation 3 natin. So therefore, substitute lang natin si 1 tsaka si 2 dito. So we have an equation na r cosine 30 degrees minus r cosine of 40 degrees. Tapos plus r minus r cosine 40 degrees is just equivalent to 120 meters. So ngayon, pwede na natin ilagay sa calculator to, tapos makukuha na natin si radius. So dito tayo sa calculator, type lang natin. So we have alpha x, x yung radius natin. Cosine of 30 minus alpha x ulit, tapos cosine of 40 plus alpha x minus alpha x cosine of 40 degrees. Tapos alpha equals 120 meters. So yung radius is just equivalent to 359.35 meters. So ito na yung common radius, no? Equal na radius ng dalawang simple curve na connected as a reverse curve.
Okay? So, medyo complicated yung problem na to. And then, kung hindi mo alam yung gagawin, masastuck ka talaga dito sa figure na yan. So, kailangan mo lang gumawa ng mga bagong scenario or bagong mga related na mga figures. So, wag po kayong matakot na mag-try lang ng mga sa analysis na gagawin nyo. Kasi kung hindi naman kayo mag-try, so wala din mangyayari. No? So, gawa-gawa lang kayo ng mga figures na pwede namang pagkakaunan ng mga mga pattern na yung mga pwede ma-analyze na mga figures. Okay? So, I think yun na yun para sa sample problem na to. And again, thank you for watching and see you sa mga next na video uploads natin. Thank you.